Hi, my name is Steve Bernabe and I'm the owner of Mother Julie. Nagsimula ako matutunan yung negosyo kasi nagbabakasyon ako sa Baguio on my father's side. Yung lola ko, may pwesto kami sa palengke. Nagtitinda kami ng ice cream on stick, mga groceries, doon sa palengke. Si lola ko kasi Ilocana. Pag gusto kong bumili pagkain, okay lang sa kanya. Pero pag gusto ko namang bumili ng mga laruan, kasi katapat lang namin yung mga laruan. So, syempre, pag bata ka, gusto mo bumili ng laruan. Ang turo ng lola ko, hanggat hindi mo siya pinaghihirapan, hindi ka pwedeng bumili. So, ang ginagawa niya, binibigyan niya ako ng plastic. Alam niyo yung plastic na stripes na red? Binibenta ko siya sa palengke dun sa tapat namin. Or umiikot ako sa meat shop para makapagbenta. 5 piso nung araw yun. So, si lola, tinrain niya ako na pag hindi mo siya pinaghirapan, wala kang karapatang bumili ng kung ano pa gusto mo. Dapat pinaghihirapan mo muna siya. Pero pag naman kailangan siya or needs siya, okay lang na maibahagi o ibigay niya. Pero pag once na siya, hindi mo siya pwedeng bilhin hanggat hindi mo siya pinaghihirapan. So nakatatak siya sa isip ko. Pag umuwi naman ako ng Manila, kasi doon ako nakatira syempre kay mama, doon naman sa isa kong lola, kay nanay, which is si nanay, siya si Mother Julie. Kasi ang mama ko is nag-a-abroad siya. Nag-a-abroad siya during that time. Siyempre, para mabuhay kami magkakapatid. Tuwing bakasyon, ang ginagawa ko naman, nagpapabili ko kay nanay, kay Mother Julie, ng, alam niyo sa palengke nung araw yung mga chips dun sa plastic. Bumibili ako noon, gamit ang baong ko. Tapos, nagtitimpla din ako ng sa malamig, yung mga gulaman. So, nagtitinda ako nun sa harap. Nilalagay ko siya sa mga barilis ng bintana namin. Dito sa Old Torres, kung saan ako nakatira at lumaki, alam nila na nagbebenta ako dati, nung bata pa lang ako. So, nung college naman ako, when I was 16 to 20, nearly 20, nung pag-graduate na ako ng college, nagkaroon kami ng computer shop. Ito yung Kenmiro. So, unfortunately, nag-close siya, pero bata pa lang ako, mahilig na talaga ako na ibit na dapat kaming number 1. Hindi ako mahilig makipag-competition kung ano yung meron, but kinocompete ko yung sarili ko. Ano pong magagawa ko para ako yung number 1? Kumbaga, ako yung una. Naging famous ang Kenmiro dahil sa naisip kong paraan, which is yung CD burn nung araw, nilalagyan at piniprintan ko siya ng label na gusto nila. So, tinatype namin yun manually. Tapos, piniprint namin at natutuwa naman yung mga customer. Sa kabuuan ng buhay ko, 20 years ako naman na-employed sa trabaho after kong mag-college. So, I've been working for 20 years. Naging barista ako sa Starbucks. Naging bistro cafe consultant ako for some projects. Naging call center agent ako, event director, media producer, which currently right now, yun yung trabaho ko as freelance. Naging admin assistant din ako, naging travel blogger, at kung ano-ano pa. Yung niche ko, di ko siya mahanap kasi ang dami kong skills, ang dami kong talents. Magulo yung iisip ko kung saan ako magpo-focus. I think normal siya sa taong maraming gustong mangyari sa buhay na minsan you feel failure, you feel success, but you don't stop from there. You just keep on going. Mahirap siya at nag-struggle ako kasi aaminin ko na ningas-kugon ako. So, ningas-kugon, yan ang ibig sabihin. Parating pa iba-iba isip na mahilig siyang magsimula but hindi niya tatapusin. So, inaamin kong ganun yung mindset ko before. Since nakapagtrabaho nga ako sa opisina, I was there for 8 years, naisip ko, pagbalik ko ng bakasyon galing ibang bansa, sabi ko, wala ka retirement. Meron ako napanood na reels nung nandun ako sa Bali. Ang topic niya is retirement income versus retirement savings. Nag-isip ako, ano ba ibig sabihin ng retirement income versus sa retirement savings? So pag uwi ko, nasa eroplano ako, nag-decide akong mag-resign. At humingi ako sa Diyos that time. This is something na na-realize ko lang siya. Later on, na-realize ko lang to na kaya pala itong binigay sa akin, yung Mother Julie, it's because naghanap kasi ako at humiling ako sa Diyos na physical na trabaho. Kasi meron po akong T12 spine fracture. Tumalon po kasi ako sa Bohol. Ayan. So, nung tumalon po ako, hindi po ako na-operahan at ang struggle ko po kasi is hindi po ako makakilos at naninigas po yung likod ko, yung muscles sa likod ko. Pag di po ako kumikilos, sabi ko kay Jesus na, Jesus, dapat kumikilos ako. Kailangan mawala tong stress ko kasi naninigas siya pag hindi ako kumikilos. I want physical work now. Ayoko na mag-opisina.
opisina. Kasi sa opisina, lagi ka nakaupo, tas yung mental stress sobrang taas. So, naninigas talaga yung spine fracture ko. Then, na-realize ko din, na sabi ko, okay, itong trabaho ko, blessed naman ako dun sa dati ko pinagtatrabuhan. Though, I know that I am talented, I'm skillful, I'm well-equipped, well-experienced dun sa local or international guest relations kasi marami rin akong kaibigan abroad when I'm traveling. I also do taste a lot of desserts or a lot of food from other country and locally. And alam ko yung standard in terms of pagtatayo ng isang negosyo. Kasi nga, cafe consultant ako before. I put up business for somebody who has money. So, tinanong ko yung sarili ko, parang, bakit ako empleyado? So, after some months of resigning and kinontinue ko yung pagtatrabaho bilang video editor, nabawasan kasi po yung project ko after ko mag-resign. Big time, nawala lahat siya sabay-sabay. So, nalubog ako sa loans, naloko ako ng mga tao na gusto ko mag-start ng another project, naloko ako. Ayoko nang bumalik sa work na gano'n, na parang you have timestamp, na parang control ka ng tao because I've seen a lot of things. I've seen a lot of practices inside and outside office and management itself. Sabi ko sa sarili ko, parang, ayoko nang parang maging robot kasi I know that I can do it myself. So, meron akong tiwala sa sarili ko. Talagang tiyaga at saka talagang lakas lang ng loob, girl. Yun lang. So, to my weakness moment, nag-pray ako. Siyempre, wala kang masyadong income, nalubog ka pa. Tapos, na-depress po ako ulit for the second time. At this time, medyo malala na siya. So, nagpa-psychiatrist ako, uminom ako ng pampakalma. So, dumating na ako sa point na ganun. Hanggang isang araw, last money ko is 2,800. Hindi ko makakalimutan yun. Kasi, kailangan ko magbayad eh. So, kailangan kong i-save yung kung ano meron ako. Nag-aya yung mama ko. Mama ko din, last money niya din. Sabi niya, punta tayo dun, bili tayo Esconyelo doon sa pinagbibilihan natin. So, hindi ko na sasabihin kung saan. Tapos, alam ko na, nung pagsubo ko pa lang, nung pinagmix ko pa lang siya, alam ko na meron siyang parang magic sugar or some kind of, hindi siya kaanya-anyayang lasa. Pero pinagpatuloy pa rin namin kasi sayang sayang yung binili, sayang yung pera. So, talagang kinain pa rin namin. Nung kinagabihan, pareho kami nilagnat. Pareho sumamay ng pakiramdam namin. Halos parang nauubo kami na alam mo yung bigat yung ganito, yung lalamunan. Tapos sinabi ko sa nanay ko, alam mo, diba consultant ako gumagawa ng recipe sa iba. Kayang-kaya kong gawin yan. Kasi meron akong tinagong recipe na alam ko pwede ko siyang magamit para sa trial. Siguro itatry ko lang na magkaroon ulit ng alam mo yun, something like a negosyo para may income. So, nung tinayo ko yung Mother Julie, it was October, nandito lang kami sa bahay. So syempre, pinatikim sa pamilya, sa kamag-anak, sa kaibigan. Parang hindi ako naniniwala sa mga, totoo ba? Masarap? Kasi syempre, libre. Pag libre, sabihin masarap, ganyan. Sabi ko, teka lang, marunong akong gumawa ng graphics. Binenta ko sa Facebook. Ayan ang unang poster ng Mother Julie. At nakikita nyo na yung old logo ng Mother Julie. Mais Esconyelo is my first product sa Mother Julie. After many days na nagbebenta kami, bakit bumabalik to? Balik na balik, araw-araw, masarap. So doon ako naniwala, sabi ko, wow, amazing. Parang, totoo ba? Masarap talaga. Okay, gagawa ko na ibang flavor. So, sinunod ko muna yung Filipino concept ng pandan, mango graham. Yan ang mga una kong. So, hanggang sa dumami na siya, in-innovate ko na siya, Pero before noon akong ng maraming flavor, nagsimula po ako sa maliit na cart. Kung mapapansin ninyo, ayan siya, November 23, 2024, nag-open po ako ng isang cart lang. So, yung cart po na yan is binili ko siya sa online, tapos dinidesignan ko lang. Hanggang sa nagtayo lang ako ng isang maliit na cart para po doon ako, parang counter ko, or doon ako mag-serve, gumawa ng kahit pa isa-isa kasi nga hindi ko naman syempre alam na magbo-boom. Ang ginawa ko dun sa natitira kong pera, after ng mga ingredients na konti, pumunta ako sa talagang supplier ng cups. Pumili nga ako ng, ma'am, pwede po bumili ba ng 25 pieces o 50 pieces lang ng cups pa isa-isa. Doon ko po inabot talaga yung sobrang 50 pieces lang na takip, 50 pieces na kutsara. Yung kutsara ko pa nga mahaba before, hindi ko siya parang yaw-yaw na, alam mo yun, yung maganda. So, sinabi sa akin ni Ma'am Lani,
tatandaan ko yon. Yung tao na yun ang una nagsabi, "Ma'am, pagpapalain ka, alam ko na sisikat yung Mother Julie one day. Alam ko na magkakaroon ng time na box na yung kukunin mo sa amin." So, unfortunately, hindi na ako kumukuha ng cups sa kanila, sa iba ng supplier. Pero, hindi kita makakalimutan, Ma'am Lani. So, thank you so much from the bottom of my heart. So, ayun, starting from one cart hanggang sa bumalik na yung project ko. Na-bless ako ulit ng my transgender date. Kaya salamat Sir Real for giving me this consideration. So, what happened was, binayaran na nila yung project ko for 1 year para makapag-invest ako. So, dun na ako nag-isip na, okay, this is getting big, this is getting serious. And that's the time na in-extend ko yung business ko, ginamit ko yun para mag-invest ng more menus, such as iced coffee, which is pinag-aralan ko siya way back before when I'm doing the consultancy at even barista ako dati sa Starbucks. And then gumawa rin ako ng specialty drinks na wala dito sa Tondo halos, na kami lang ang gumagawa. Then from that money that I invested, nagkaroon ako ng 2 cart, tapos nagpagawa pa ako ng isa pang wall para bumili ako ng mga freezer, ng espresso machine, nag-extend kami ng menu for the food, nagkaroon din kami ng rice meals. Until now, ino-offer pa rin namin siya dito sa Mother Julie. Ngayon, 1 year na po ang Mother Julie. I just recently celebrated my first anniversary dito po sa main branch sa Old Torres Street. At exactly 1 year, nag-open po ako ng banabago kong branch, which is at Perfecto Street, corner Balaya Street, sa Dagupan. Dito rin po siya sa Tondo, malapit. I hope the story inspired others, and I am not here to tell you the story and to brag. And I have a lot of lessons that I've learned from this journey, na paglabanan ng depression, always trust in yourself and your guts. Siyempre, samahan natin ng sipag at super duper tiyaga, huwag bibitaw. Matutong tumanaw ng criticism. Diyan tayo mag-improve sa mga feedback ng customer. Take it as advantage, not disadvantage. Believe in yourself at huwag matakot subukan ang mga bagay-bagay na sa tingin mong magsasucess. At kung di mag-success, ito'y tanggapin mo dahil hindi ito para sa'yo. So kaya just move on and next. At pag natagpuan mo na siya, pag nahanap mo, alagaan, mahalin, at pagyabungin. Again, this is B. Bernabe, owner of Mother Julie. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa amin sa araw-araw, because I know Mother Julie tastes like no other.